Sinundo niya ako doon sa bahay. Sabi nga niya, ang liit daw ng daan namin doon. Sabi ko, hindi maliit yung daan namin. Yung sasakyan mo sobrang laki. Sobrang elf. Sobrang laki ng sasakyan eh. Ano, dito namin iiwan tong sasakyan niya sa ano. Ano sa tawag Claire? Sa PNP sa kuan camping. Ito yung may ano kami, may sa camp. May kasama kasi kami na dyan nagtatrabaho. So, iwan namin itong sasakyan. Doon kami sasakay sa isang klase namin. Sasakyan niya ang gagamitin para din siya ang mag-drive. No parking. Sabi sa amin, hindi daw basta-basta dito makapark. Eh, yung ano namin kasama, sabi niya na nagpaalam na siya. Ito na kami, pinapasok na kami. Nang Galaiti yung kasama namin. Kasi bakit daw hinold pa kami doon? Eh, dito naman kami magpapark sa office nila. Ang dami pang interrogation. Okay lang yan. Eh, ganun talaga eh. Ano to eh, PNP. Okay naman din yun for ano, security reason. Yung sundo namin oh. Siya yung driver namin. May nang hit sa amin oh. Unya. Ganan mo? Ano ba ka? Kani. Walang. 100%, ha? Kani o kamote. Ako. Ano? Gilangaw. Maganda sana doon kaso nakita ko ng malaking langaw sa pagkain. Maano ako sa mga ganyan. First time ko dito. Sa Claveria din to eh. Ayan siya yung bad boy sa amin, no? Sa batch namin. Matagal ko na to gustong puntahan dito. Kada punta ng dito sa Claveria, na andito na ako ngayon. 30 pesos lang pala yung ano entrance. Lipat daw kami dito at ano, maraming tao doon. Hindi na kasi ako pumasok. At na in love na naman ako sa lugar. Baba tayo para makita natin lahat ng view. Ang ganda nga naman dito. Na-attract talaga ako. Gusto ko talaga yung ano, mountain view. Ano kaya yan dyan? Pasok na tayo dun sa restaurant. Himala hindi malamig dito ngayon. Nung pumunta kami dito dati, naku, hindi pwedeng magganito ako. At grabe yung sobrang lamig. Hindi siya malamig. Actually, medyo mainit. Isip ko ni. Oh, isip ko ni My favorite broccoli. Halo ako. Halo. Ayan, ang tagal ko lang hindi nakakain ng sisig. Lamang Ama na ikaw ang aming kapag-usap. Ganun pa man o Diyos, ang kalooban mo ang aming pinakamimiting mangyari sa kanila. Ang sarap ng ano, ng pagkain nila dito. Diyos, ako ang Lahat. Itong gambas o, naalala ko, kumain ako nito dati, college, papampulutan. Pati ito, sisig. malinaw ka. Para malinaw. Dito kami sa hospital. Nandoon na kami galing sa friend ko. Kagabi pa, ano, hindi na siya nagising. Ini-intubate na siya. Sabi ng mother, nandun kasi yung si tita, yung mama ng friend ko. Coma na siya. Yun nga, tinanong ko kung maririnig pa ba niya kung ano yung mga sinasabi. Sabi ni tita, hindi na daw. Kasi yun ang alam ko, yung mga may mga na-coma,
naririnig pa nila pero hindi na sila makaka-respond. Pero ito daw si Jay, hindi na daw niya naririnig. Nakausap na daw nila yung doktor at na-explain na lahat-lahat. Nandito kami ngayon sa kaibigan ko. Naalala ko na naman yung best friend ko nung pumunta kami dito dati. Ganda ng sunset. Dami kong naalala sa best friend ko. Parang kailan lang, dito kami dati. Talagang yung buhay, hindi natin malalaman, no? Paborito nun yung ganito, mga beach. Siya, gagmay kayo nga, bangus. Good morning. Late na rin kami nakatulog kagabi. Hindi na nakapalit si Bisaya. Naalala pa to niyo dati. Akyat tayo dito. Ay. Kita ninyo yung view dito sa taas. Doon na yung isa. Ano siya, kung hindi mo pa yan siya talaga kilala, sabi mong bad boy siya. Bully yan eh. Siya yung dati naglagay ng basura sa bag ko. Nainis talaga ako ba. Nagsumbong ako kay Papa, hindi pumunta doon si Papa. Ang ginawa sa... Ayan, kinamot ko yan. Kaso ito nga siya, mautak. Nagtanong sa ako, sinong naglagay ng basura sa kay Worley na bag? Tinuro niya iba. Kaya yun yung nagano ni Papa ba, yung ginanon dito. Bakit niya ginaganon yung anak ko? Ganon. Pinapa-principal office si Papa. Yun, napag-usapan lang kagabi. Ano siya, parang nambubuli nga siya sa mga babae, yung mga umiiyak. Pero, ngayon, ano na siya, ganun pa rin. Pero, actually, may ano siya yung kabutihan ng puso ba. Yung matulungin siya, may din sa kapwa. Basta may something siya na buting gawain. Kagaya kahapon, may sumakay, 'di ba, ng hitch, ng ganun-ganun sila. Sabi namin tatlo na wag ipasakay kasi alam niyo naman maraming mga dito, kalukuhan dito sa Pilipinas. Kaso sabi niya, hindi. Wala yan, doon lang naman sila sa likod ng pick-up. Anong gagawin nila sa atin? Tsaka, tayo, minsan lang sa buhay na to, dapat, kung meron tayong something na magagawa sa kapwa natin na mabuti, gawin natin. Ganun ang sabi niya. So, natahimik kaming tatlo. Actually, hindi na sana ako sasama nito kasi si Ria, 2 weeks na rin siyang hindi nakapag day off. Kaso ito sila, gusto nilang bumisita kay Jaisel. Niyaya nila ako, sabi ko hindi na muna kasi pag day off ko si Ria. Kahapon, nag-message yung sister ni Jay sa akin na Ate World, si Jay, ini-intubate. Hindi na mula kagabi pa raw natulog na lang siya. Tiningnan ko pa nga kung ano yung intubate. Yun pala yung parang tumutulong na sa breathing niya ba. At para nilalagyan siya yun para ma-relax. Ganun ang pagkabasa ko sa Google eh. Kaya nakiusap ako kay Ria na kung pwede
Tapos sabi ni Rhea, go ka ate. Nung nag-visit ako last week, pagka uwi ko noon, sabi nila na nag-seizure nga yung si Jay 2 beses sa gabi at madaling araw. Sabi ng doktor, pag masundan pa yon ng 1 beses, baka hindi nakakayanin kasi weak na yung heart niya. Hindi ba ako makapaniwala na akala ko kasi yung lalabas pa siya doon sa ICU, pagkatapos lalabas pa siya ng hospital, magiging okay siya, yung maiuwi pa siya sa Butuan. Kaso sa kalagayan niya kahapon, nagka-pneumonia din pala si Jay, kaya siya nag-seizure din noon. Kasama-sama na lahat, may blood clot siya sa utak niya, na sabi ng doktor, yung blood clot niya, parang kumalat na sa utak niya. Yun ang sabi ng mama ni Jay sa akin kahapon. Napagdesisyonan din nila lahat na hindi na siya operahan pa. Naiyak talaga ako, makitang ganun yung friend ko. Uminom ako kagabi ng sabi ko talaga kay Pai, pabili ako ng Sunmig, yung flavored beer. Kasi gusto ko, yung makatulog ba ako, di na ako yung mag-isip-isip pa. Kaso nakatulog na ako kasi nasaktuhan din ako siguro ng inom mga tatlo ang nainom ko. Pero yun nga, mga 3:00 ng madaling araw, nagising rin ako. Naisip ko yung dati namin, yung mag-usap kami, yung magkasama kami. Nag-send pa yung yung sister niya kaninang madaling araw din ng photo. Di ko muna tiningnan ko ngayon na lang. Kasi natakot ba ako na baka kung ano yung sinend niya na photo. Pero nung tiningnan ko ngayong umaga, nag-send siya ng photo namin ng friend ko, kaming dalawa. Ayun, naiyak na naman ako. Naalala ko siya. Grabe no, ang buhay natin, hindi talaga natin alam kung anong mangyayari. Parang kailan lang magkasama kami, nagsasabihan kami ng mga problema namin. Alam niyo, share ko lang sa inyo, nung nagka-problema ako doon, yung dati, yung sila mama, panganay ko, kay Shanfar, sinare ko sa kanya na ganun na, parang sabi ko, nakakawalang gana ang buhay, puro na lang problema, kunting saya lang, halos problema na lahat. Sabi niya sa akin, ng friend ko, na huwag kang ganyan. Alam mo, buti ka nga, may Shanli ka pa, may purpose ka pa sa buhay. Ako nga, mag-isa na lang. Sinasabi niya sa akin na magsasama pa tayong dalawa, we will take care of each other pag matanda na kami. Ganun mga sinasabi nun palagi. Palagi niya akong niyayaya na doon na ako sa Dahilayan, kaming dalawa doon. Actually, yung Dahilayan na yan, nung nasa India pa ako ang gustong ipag-manage nila Pai doon. Kaso nga, di ba, si mama walang kasama sa bahay. Sabi ko, umuwi nga ako dito para kay mama. Tapos lalayo ako. So, sabi ko kina Pai na si Jaisel na lang. At si Jaisel, yun talaga, nagustuhan niya doon. Kasi, gusto yun ng malamig malamig doon sa Dahilayan. Yung weather ba doon, nagustuhan niya. As in, masaya siya sa lugar, masaya siya sa trabaho niya. Pero, syempre, may mga problema siyang na-encounter. Tumatawag yun sa akin, nagsishare siya sa akin. Sa bahay kasi niya doon na pinagawa ni Pai na para sa kanya talaga.
Hindi ko kakayanin dito tumirang mag-isa. Nasa kasi siya, parang malayo pa sa highway yung lalakarin pagkatapos nakabakod na malayo sa mga kapitbahay. So, pero siya, gusto niya ng ganun. Sabi niya, ang sarap nga ako pa na opposite kami talaga noon, napaka matakutin ko. Siya naman ang tapang-tapang niya. Isa lang kinatatakutan niya, ahas. Yung friend ko, walang control sa yun. Sa Coke. Napakahilig niya sa Coke. Araw-araw umiinom yun ng Coke. Actually, yung Coke niya, yun ang yung nakakataba talaga sa kanya. Nakakaubos siya ng 2 litro. Nung minsan, nung pumunta nga yun sa bahay namin, bumibili siya kay Rhea ng litro. Siya lang umubos. Sabi pa niya na wag sabihin sa akin. Sinasabi ko sa kanya na wag inom ng Coke. Kaso tinataguan tuloy ako. Sabi nga niya, minsan talaga pag hindi niya ako mataguan, pag magkasama kami, sabi niya, hayaan mo na ako. Masaya ako dito Napaka nun, soft spoken nun magsalita, yung friend ko. Opposite kami. Sa pagkain talaga niya, siya, kulang sa disiplina. Yung, sabi niya, ito na nga lang yung kaligayahan ko, pipigilan mo pa. Ganun yung mga sinasabi niya sa akin. Mahilig siya sa yung sa pork, lechon, ganun ang mga hilig niya. Ako din naman. Pero hindi, as in, dinidisiplina ko talaga ang sarili ko. Kasi kung wala akong disiplina, talaga, sinasabi ko sa inyo, ubis ako. Kasi sobra ako, lamon talaga. Kaya, iniisip ko na rin yan, may edad na, kailangan na talaga ng disiplina. Hindi na bata na malakas pa yung immune system ba. Yun ang palagi ko sinasabi sa kanya. Wala ganun nga palagi niyang sagot sa akin. Ito na lang yung kaligayahan ko. So, minsan wala din tayong magagawa. Kaya, yun lang ang masasabi ko na kailangan natin ingatan yung sarili natin. Ako talaga, payat lang siguro ako sa tingin ninyo, pero proud kong sabihin sa inyo na I'm healthy. Wala akong maintenance. And I'm trying so hard to keep healthy. Kasi nga, health is wealth. Yun lang din ang meron ako. Pero alam nyo, pag time na talaga natin, time na natin. Hindi mapigilan yun. Healthy or not healthy, pag time na natin, may iba-ibang mga way na kukunin tayo ni God. Pero, mas maganda na rin yung kung maiwasan, iwasan natin. Let's be healthy. Pero alam nyo yung pinag-pray ko kay God. Sabi ko, God, ikaw lang nakakaalam what's best for us. Kaya, ibibigay ko na sa'yo kung ano man yun ang nakakabuti para sa friend ko. Nasa sa'yo na yun, God, kasi ikaw ang mas nakakaalam what's best for us. Alam niyo yung voice message niya sa akin nung gabing yun bago siya nag-seizure. Inuulit-ulit kong pinapakinggan yun. Binili namin kahapon sa Claveria, 150 man yata na? No, 150? Manila, 240. Grabe. Mahal to sa Butuan. Doon sa Claveria, 80 lang. 80 lang yung kilo. Sa Butuan, 150. Sa Manila daw, 241 ko kung totoo. Anong benefits nitong dragon fruit run? Ha? Maging dragon ka.
Ganyan yan siya, hindi matino kausap. Pero masaya sa grupo pag nandyan siya, lalo na kaming dalawa. Yung kasama naming lalaki, ano siya binigyan niya kami nito. Iglesia ni Cristo siya Sabi niya, basahin daw namin to. Ayan. Bangus, tingnan mo, 3 kaming babae, pero ang nagluluto, siya. Ang nag-iisang lalaki. Ang bait niyan, dati bully. Kagabi, naghugas ako. Naghanap ako na saan ko ilalagay yung kutsilyo dito. Sabi ko, wala pa, paano kaya ito tanggalin? Sus, Diyos ko. Ayan pala siya, magnet. Sabi ko, grabe talaga itong mga mayayaman, no? Ang dami nilang mga style sa buhay. Ang sarap. Na talaga nag-i-enjoy ako nito kagabi. Ganun ako. Nakailang balik na ako dito, pero ngayon ko lang siya nakita, napansin. Di ba? Galing. Nasabi ko sa inyo na coma na siya, ganon. Pauwi na kami ngayon. Bago kami uwi, dumaan kami kanina sa hospital. Sitahin namin siya. Yun nga, naabutan namin mga 15 minutes before. Parang na-late lang kami ng 15 minutes. Wala na siya. Nung pagdating namin, kinuhanan na siya ng mga yung tawag, aparatos. So ayun, na-touch ko pa siya. Malambot pa siya, hindi pa siya malamig. Parang natulala ako doon. Hindi ko akalain na ito na palang araw na to na wala na yung best friend ko. Kaya very sad, pero ganun talaga ang buhay. Wala tayong magawa. Kinuha na siya ni God. Magkasama na sila ng papa niya. So, rest in peace sana siya. Miss ko talaga siya. Siguro hindi ko pa masyadong nararamdaman ngayon kasi parang natutulala pa ako. Parang hindi pa nakasync talaga sa isip. So, yan lang ang masasabi ko sa inyo. Shinare ko lang. Word, clear. Para sa journey, ubanta world. Lagi Kasi ako, pa yung mga bisita ko. Kung pwede ko, kung gana next week pa. Lagi, sige ba, kag pangulit nga. Oo. Karusa ka, tamamisita, Claire. Sabi nila ngayon, buti na lang talaga sumama ako. At yun na pala yun. May dahilan talaga ang lahat. Kaya thanks God at sumama ako sa kanila.